Ako si Miguel, isang ordinaryong ama na nakatira sa isang tahimik na barangay sa Cavite, kasama ang asawa kong si Clara at ang aming anak na si Elena. Sa unang tingin, parang isang perpektong pamilya kami. Ngunit ang totoo, may mga malalim na sugat na hindi nalulunasan sa loob ng aming tahanan. Ang aming kwento ay nagsimula sa isang gabing maraming bituin sa kalangitan. Nasa labas kami ng bahay kasama si Elena, nagsasaya at naglalaro. Ngunit sa likod ng mga ngiti at halakhak, naroon ang mga alaala ng masalimuot na nakaraan. Ilang taon na ang nakalipas bago pa man dumating si Elena sa aming buhay, ang relasyon namin ni Clara ay puno ng pagsubok. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan na humantong sa madalas na pagtatalo. Ang mga maliliit na bagay ay lumalaki, nagiging malalaking issue. Hindi ko alam kung paano kami umabot sa puntong iyon, ngunit alam kong malalim ang sugat na aming dinadala. Isang gabing hindi ko malilimutan, ang galit ni Clara ay umabot sa sukdulan. Sa gitna ng isang mainit na pagtatalo, umalis siya ng bahay. Iniwan niya ako na nag-iisa, naguguluhan at puno ng takot. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta o kung babalik pa siya. Ang mga araw na iyon ay tila napakatagal, puno ng kawalan ng pag-asa. Sa pagdating ni Elena, parang may bagong liwanag na nag-ugnay sa amin. Ang kanyang walang muwang na mga mata at inosenteng na ngiti ay nagbigay sa amin ng pag-asa na maayos pa ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti naming natutunan na maging mas mabuting magulang para sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdating, hindi pa rin lubos na naghilom ang sugat sa aming relasyon. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit sa aming attic, may natuklasan akong kahon na puno ng mga lumang sulat. Ang mga ito ay sulat ni Clara sa akin noong kami ay magkasintahan pa lamang. Nagsimula akong magbasa at sa bawat salita, muling bumalik ang mga alaala ng aming masayang nakaraan. Sa kabila ng mga problema, naroon ang pag-asang bumalik ang dating sigla ng aming pagmamahalan. Sa likod ng kahon, may isa pang sulat na tila kakaiba. Ang papel ay luma na at may punit. Sa unang tingin, mukhang hindi ito bahagi ng koleksyon ng mga sulat ni Clara. Nang buksan ko ito, nabasa ko ang mga salitang, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga perpektong sandali, kundi sa mga panahong puno ng pagsubok. Hindi ko alam kung sino ang sumulat nito, ngunit tumagos ito sa aking puso. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa kama, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa sulat na iyon. Sino ang sumulat nito? Bakit naroon ito sa aming mga lumang gamit? Ang mga tanong na ito ay nagbigay ng misteryo na hindi ko maalis sa aking isipan. Habang iniisip ko ito, napansin ko ang kakaibang tingin ni Clara sa akin. May pinipigilan siyang sabihin, ngunit hindi ko alam kung paano siya tatanungin. Sa kabila ng aming mga pagsubok, naroon pa rin ang pag-asa na maaaring may paraan upang maayos ang lahat. Ngunit sa paglipas ng mga araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang naglalaro si Elena sa labas ng bahay, may dumating na bisita. Isang matandang babae, may hawak na lumang litrato. Ang kanyang mga mata ay puno ng hikbi at pagdurusa. Sa kanyang pagdating, nagbago ang lahat. Kahit na hindi ko maitatanggi ang bigat sa aking dibdib, ang bawat araw ay may hatid na pag-asa. Si Lila, ang aming anak, ay tila nagsisilbing liwanag sa madilim na yugto ng aming buhay mag-asawa. Sa kanyang inosenteng mga mata, naaalala ko kung paano kami nagsimula ni Carlos, mga pangarap na puno ng pag-ibig at pag-asa. Noong isang gabi, habang nakaupo kami ni Carlos sa sala, nagpasya akong muling buksan ang pinto ng komunikasyon. Carlos, kailan nga ba tayo huling nag-usap ng walang galit o pananakit? Tanong ko sa kanya, ang boses ko nanginginig sa kaba. Napatingin siya sa akin, may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ko na maalala, Maria, tugon niya. Pero siguro, maaari tayong magsimula ulit.
Sa likod ng lahat ng hidwaan at tampuhan, may bahagi sa akin na umaasa pa rin. Hindi ko lang alam kung paano sisimulan ang paghilom ng sugat na dulot ng mga nakaraang pagkakamali. Ngunit sa gabing iyon, sinubukan naming mag-usap ng mas malalim kaysa sa dati. Nakita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang pagnanais na bumangon mula sa pagkakalugmok. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumabalik ang init sa aming samahan. Nakikita ko kung paano niya binibigyan ng oras si Lila, nagkukwento siya ng mga kwento bago matulog, naglalaro sa hardin tuwing hapon. Sa mga simpleng paraang ito, nararamdaman ko ang kanyang pagsisikap na maging mas mabuting ama at marahil mas mabuting asawa. Isang Sabado ng umaga, nagpasya kaming magpiknik sa parke na malapit sa aming bahay. Habang kumakain ng sandwich, masaya kaming nag-uusap tungkol sa mga plano para sa hinaharap. Si Lila ay abala sa pagtakbo at paglalaro. Ang kanyang mga tawa ay musika sa aming pandinig. Hindi ba't ang sarap sa pakiramdam na ganito? Tanong ko kay Carlos habang hawak ang kanyang kamay. Ngumiti siya, ang pagkaseryoso ay napalitan ng saya. Oo, Maria. Salamat sa pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawa, may isang hindi inaasahang pangyayari na nagbago sa lahat. Habang naglalaro si Lila, may isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Sa simula, akala namin ay simpleng laro lamang ito, ngunit hindi namin inaasahan ang susunod na mangyayari. Bakit ka nandito? Tanong ng batang lalaki kay Lila. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagtataka. Hindi ba't dapat kasama mo ang iyong tunay na pamilya? Nagulat kami ni Carlos sa narinig. Sinubukan naming manatiling kalmado, ngunit hindi ko mapigilang magtanong, ano ang ibig mong sabihin? Tumingin ang batang lalaki sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng katotohanan. Sabi ng mama ko, isa kang anak ng isang pamilya na hindi mo kilala. Biglang bumigat ang pakiramdam ko, parang may kung anong bumagsak sa akin. Si Carlos ay nanatiling tahimik, ngunit kita ko ang tensyon sa kanyang katawan. Sino ang batang ito? At bakit niya sinasabi ang ganitong bagay? Lumapit si Lila sa amin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Mama, Papa, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong ng aking anak. Sa loob ng maraming taon, pinaniwalaan namin na si Lila ay aming anak, ang bunga ng aming pagmamahalan. Ngunit ang batang iyon na hindi namin kilala ay nagbigay ng pag-aalinlangan na hindi namin inaasahan. Mabilis na lumapit ang ina ng batang lalaki, hila-hila siya palayo. Pasensya na po, hindi ko alam kung bakit niya nasabi ang mga bagay na iyon. Sabi niya, puno ng pag-aalala. Ngunit ang mga salitang binitiwan ng bata ay nag-iwan ng marka sa aming isipan. Hindi ko alam kung paano haharapin ang bagong katanungan, kung paano namin malalaman ang katotohanan sa likod ng mga salitang iyon. Ang aming mundo na unti-unting nagkakabuo ay muling nagkaroon ng lamat. Sa gabing iyon, habang natutulog si Lila, hindi ko mapigilang tumingin sa kanya. Ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga tawa, lahat ng ito ay bahagi ng aming buhay. Ngunit paano kung may katotohanan sa sinabi ng batang lalaki? Paano kung may lihim na nakatago sa likod ng mga tao ng aming pag-aalaga? Si Carlos ay nasa tabi ko. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Maria, kailangan nating alamin ang totoo, bulong niya. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngunit ang pagmamahal ko kay Lila at kay Carlos ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Ito ang magiging simula ng isang bagong yugto sa aming buhay, isang paglalakbay sa paghahanap ng katotohanan. At sa kabila ng lahat, alam ko na hanggat magkasama kami, kaya naming lampasan ang anumang pagsubok. Ngunit ang tanong na bumabalot sa amin ay nananatili. Paano kung ang katotohanan ay masakit? Paano kung ang sugat na naghihilom ay muling magdurugo? Minsan, habang nakaupo ako sa beranda ng aming munting bahay,
Naramdaman ko ang malamig na hangin na tila yumayakap sa aking kaluluwa. Ang mga dahon ng punong mangga sa aming bakuran ay sumasayaw sa ritmo ng hangin. Sa kabila ng katahimikan ng paligid, dama ko ang bigat ng mga nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon si Lucas, ang aming anak na siyang tila liwanag na nagbibigay init sa malamig kong puso. Si Lucas ang dahilan kung bakit kami ni Marta ay muling nagkaharap at nag-usap. Matapos ang ilang taong pagkakahiwalay, isang araw ay bigla na lamang siyang dumating sa pintuan ko. May dali siyang mga larawan ni Lucas. Sa unang pagkakataon ay nakita ko ang mukha ng aking anak. Noon ko na lamang may kakayahan pala akong umiyak sa sobrang saya. Ang kanyang mga mata, pilit kong hinanap ang aking sarili, ang kanyang mga ngiti, tila ba binalikan ko ang mga panahong kami ni Marta ay puno ng saya at pag-asa. Alam mo bang tuwing gabi ay hinahanap ka niya? Tanong ni Marta sa akin noon, habang hawak-hawak niya ang kamay ni Lucas. Lagi niyang sinasabi na gusto ka niyang makilala at sana ay buo tayo. Ang mga salitang iyon ay tila kutsilyong pumana sa aking puso. Sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas ko mula sa aming paghihiwalay, dama kong may mas malalim na sugat si Lucas. Isa siyang inosenteng bata na naguguluhan sa mundong kanyang ginagalawan. Kaya't mula sa araw na iyon, pinangako ko sa sarili kong hindi na ako magiging dahilan ng kanyang kalungkutan. Simula noon, sinikap kong bumawi sa lahat ng oras na nawala. Tuwing weekend ay dinadala ko siya sa parke. Doon ay naglalaro kami, nagkukwentuhan at nagbubuo ng mga alaala. Bawat halakhak niya ay musika sa aking pandinig. Unti-unti, naramdaman kong ang mga sugat ng nakaraan ay naghihilom. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, dama kong may itinatagong lungkot si Marta. Madalas ko siyang mahuling nakatingin sa malayo, tila ba may iniisip na malalim. May mga pagkakataong gusto ko siyang tanungin kung ano ang bumabagabag sa kanya, ngunit natatakot akong baka hindi ko kayanin ang kanyang isasagot. Isang gabi, habang natutulog na si Lucas, nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap ng masinsinan. Marta, bungad ko sa kanya, napapansin kong may bumabagabag sa iyo. Ano man iyon, handa akong makinig. Siya'y nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo. Simula niya, pero may isang bagay akong itinatago. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Sa mga sandaling iyon, naglaro ang iba't ibang senaryo sa aking isipan. Ngunit sa kabila ng takot, nanaig ang aking hangarin na malaman ang katotohanan. Bago tayo nagkahiwalay, pagpapatuloy niya, may isang gabing hindi ko makakalimutan. Isang gabi ng kasinungalingan at pagtataksil. Naramdaman ko ang paglamig ng paligid. Ang mga salitang iyon ay tila mga patak ng ulan na unti-unting bumabasa sa akin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, bagamat may ideya na ako sa kanyang nais iparating. May isang lalaking dumating sa buhay ko. Aniya, isang pagkakamaling aking pinagsisihan. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang nararamdaman ko. Galit, pagtataka, kalungkutan, lahat ay naghalo-halo sa aking dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, naroroon pa rin si Lucas. Sa kabila ng sakit na aking nararamdaman, siya ang pumipigil sa akin upang hindi tuluyang mabuwal. Ngunit tapos na iyon, patuloy ni Marta, at mula noon ay pinili kong ituwid ang aking landas. Pinili kong ikaw pa rin ang mahalin. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko ang halaga ng pagpapatawad. Kung paano ang pag-ibig ng isang anak ay nagbigay sa amin ng pagkakataong muling bumangon at maghilom. Ngunit sa kabila ng lahat, may isa pang tanong na bumabagabag sa akin. Marta, tanong ko, sigurado ka bang si Lucas ay anak natin? Isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Sa kanyang mga mata, kita ko ang takot at pangamba. Hindi siya makasagot, ngunit sa kanyang pananahimik ay tila ba naroon ang sagot.
Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang panibagong pagsubok na ito. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko hahayaang mawala si Lucas sa akin. Siya ang nagbigay liwanag sa aming madilim na nakaraan. At kung kinakailangan, gagawin ko ang lahat upang siya'y manatili sa aming buhay. Ngunit paano kung ang aking kinatatakutan ay totoo? Sa bawat hakbang ko patungo sa pintuan ng bahay, ramdam ko ang bigat ng mga alaala at damdamin na matagal nang nakabaon sa aming pamilya. Ako si Marco, asawa ni Lila at ama ni Ellen. Sa loob ng maraming taon, tila naging estranghero kami sa isa't isa ni Lila. Pilit na inuunawa ang mga sitwasyong patuloy na bumabalot sa amin. Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming anak na si Ellen ang naging tulay sa pagitan namin. Isang liwanag sa madilim na bahagi ng aming buhay. Pagpasok ko sa bahay, bumungad sa akin ang mga larawang nakasabit sa dingding. Mga alaala ng masayang sandali noong kami mga batang magulang pa lamang. Nakaupo si Ellen sa sala, abala sa pag-aaral. Napatingin siya sa akin at nagbigay ng ngiti. Ang nangiting iyon ang palaging nagbibigay ng lakas sa akin tuwing nararamdaman ko ang pagod ng buhay. Papa, may gusto akong sabihin sa inyo ni Mama. Bungad ni Ellen habang dahan-dahang ibinababa ang hawak na libro. Ramdam ko ang kaba sa kanyang tinig, kaya't umupo ako sa tabi niya, handang makinig. May natuklasan akong isang paraan para matulungan kayo ni Mama na mas mapalapit sa isa't isa. Patuloy ni Ellen, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa pag-asa. May isang programa sa paaralan na tinatawag na Family Reconnect, kung saan ang mga pamilya ay nagkakaroon ng pagkakataon na muling buuin ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng mga aktibidad at workshops. Nagulat ako sa kanyang sinasabi. Hindi ko inakalang may ganitong klasing programa na maaaring makatulong sa amin. Sa loob-loob ko, parang may kaunting sinag ng pag-asa na unti-unting bumabalot sa aking puso. Mukhang maganda yan, anak. Sigurado ka bang makakatulong ito sa amin? Tanong ko, pilit na inuunawa ang kanyang intensyon. Opo, Papa, sagot ni Ellen, puno ng determinasyon. Kailangan lang natin subukan. Gusto kong makita kayo ni Mama na masaya ulit. Sa pagkakatanggap ko sa kanyang mungkahi, isang bahagi ng aking puso ang tila naghilom. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mata at ito'y nagtulak sa akin na kausapin si Lila tungkol sa programa. Nang gabing iyon, habang kami naghahapunan, binalita ko kay Lila ang sinabi ni Ellen. Sa simula'y nag-alinlangan siya, ngunit sa kalaunan ay pumayag rin siya na subukan ang programa. Ang unang araw ng workshop ay puno ng mga kahinaan at pag-aalinlangan sa aming dalawa ni Lila. Sa bawat aktibidad, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng aming mga pag-aaway, ang mga salitang nasabi na nag-iwan ng peklat sa aming relasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, si Ellen ang nagsilbing inspirasyon para magpatuloy kami. Nakikita ko ang kanyang pagsisikap na makuha ang aming loob at ito'y nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko inakalang mayroon pa ako. Sa ikalawang araw ng workshop, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap kami ni Lila ng masinsinan. Sa isang aktibidad kung saan kailangan naming magbahagi ng aming nararamdaman, doon ko na-realize kung gaano kami kalayo sa isa't isa. Ngunit sa bawat salitang binitiwan namin, naramdaman ko ang sakit na unti-unting nawawala. Nagsimula kaming maghilom at ang mga sugat na matagal nang nagdurugo ay tila gumagaling mula sa pag-ibig ng aming anak. Habang nagtatapos ang workshop, ramdam ko ang pagbabago sa amin ni Lila. Unti-unti naming natututunan ang halaga ng komunikasyon at pagmamahalan. Muli kaming nagkaroon ng pag-asa na maibalik ang dating sigla ng aming relasyon. Hindi ko inakalang ang simpleng mungkahi ni Ellen ay magiging daan para sa aming pagbabago. Ngunit sa huling gabi ng programa, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulat sa amin. Habang kami naglalakad pabalik ng bahay, nakatanggap kami ng tawag mula sa paaralan ni Ellen.
May nangyari raw na hindi inaasahan sa kanilang field trip at kailangan namin agad pumunta sa ospital. Sa oras na iyon, tila napako kami ni Lila sa aming kinatatayuan. Ang pag-asa na nabuo ay biglang napalitan ng takot at pangamba. Hindi ko alam ang magiging kalagayan ni Ellen at ang pag-aalala ay nagsimulang bumalot sa akin. Sa kabila ng mga sugat na naghilom, isang bagong pagsubok ang bumungad sa amin. Habang papunta sa ospital, ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat. Sa bawat segundo ay nagdarasal ako, umaasang walang masamang nangyari sa aming anak. Ang mga mata ni Lila ay puno ng luha at sa oras na iyon, kami ay magkasama sa pagharap sa bagong pagsubok. Sa wakas nang makarating kami sa ospital, hindi ko alam ang aming masisilayan. Ngunit alam ko, sa kabila ng lahat, ang pag-ibig na naghilom sa amin ay siyang magiging sandigan namin sa anumang hamon na darating. Mula sa bintana ng aming munting tahanan, tanaw ko ang mapayapang paghimlay ng araw sa likod ng mga bundok. Ang kulay kahel na kalangitan ay tila nagpapahayag ng bagong simula. Isang pag-asa na sa kabila ng lahat may liwanag na darating. Sa mga sandaling ito, hindi ko maiwasang balikan ang mga nangyari sa aming pamilya. Matapos ang lahat ng hirap, sakit at mga pagtatalo, narito kami, pilit na bumabangon, pilit na naghihilom. Ang aming anak na si Lucas ay naging tulay upang kami ni Emma ay muling magkausap ng maayos. Sa kanyang murang edad, siya ang naging liwanag sa gitna ng madilim na landas na tinatahak namin. Sa kanyang mga inosenteng mata, naroon ang pag-asa at pagmamahal na tila nagsasabing kaya naming lampasan ang anumang pagsubok. Isang gabi, habang kami ni Emma ay nag-uusap sa kusina, biglang pumasok si Lucas. May bitbit siyang isang liham na sinulat daw niya para sa amin. Nakangiti siyang nag-abot ng papel at sa tuwa ko'y agad kong binuksan. Para sa aking mga pinakamamahal na magulang, ang bungad ng kanyang sulat. Sana po ay maging masaya kayo palagi. Mahal ko po kayo. Sa simpleng mga salitang iyon, ramdam ko ang init ng kanyang pagmamahal. Tila tumagos sa aking puso ang bawat titik na unti-unting naghilom sa mga sugat na matagal nang bumabagabag sa amin ni Emma. Napatingin ako kay Emma at nakita ko ang mga luha sa kanyang mga mata, mga luha ng galak at pagkakaintindihan. Sa mga sandaling iyon, alam kong may pag-asa pa. Alam kong sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan at mga sugat na dulot ng nakaraan, may puwang pa para sa paghilom. Nagsimula kaming bumuo muli ng mga pangarap, hindi lamang para sa amin ni Emma, kundi lalo at higit para kay Lucas. Unti-unti kaming nag-usap, nagplano, at nagtulungan para sa mas maliwanag na hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko ang paghilom ng aming sugat, ang unti-unting pagbuo ng bagong yugto ng aming buhay. Ngunit sa likod ng kasiyahan at pag-asa, naroon pa rin ang takot. Takot na baka isang araw ay muling magising ang mga sugat ng nakaraan. Takot na baka hindi sapat ang aming ginagawa para sa aming anak. Kaya't sa bawat gabi, bago matulog, ipinagdarasal ko ang patnubay at lakas para sa aming pamilya. Isang umaga, habang kami ni Emma ay nagkakape, biglang tumunog ang telepono. Hindi ko alam kung sino ang nasa kabilang linya, ngunit ang tono ng kanyang boses ay tila may dalang balita na babago sa aming buhay. Magandang umaga, Mr. at Ms. Santos, bungad ng boses. Ako po si Dr. Ramirez, ang doktor ni Lucas. Napatingin kami ni Emma sa isa't isa, nagtataka kung ano ang maaaring ipahayag ng doktor. Sa kabila ng pag-aalala, sinikap kong maging kalmado. May nais po akong ibalita sa inyo tungkol sa kalagayan ni Lucas, patuloy ng doktor. May mga resulta po kaming nakuha mula sa kanyang mga pagsusuri. Ramdam ko ang kabog ng aking dibdib habang nakikinig sa bawat salita ng doktor. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ko'y tila tumigil, nagaantay sa susunod niyang sasabihin. May nakitang abnormalidad sa kanyang mga pagsusuri at kinakailangan po ng mas malalim na pagsusuri upang matiyak ang kanyang kalagayan.
pahayag ng doktor. Napalunok ako ng hangin, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Sa mga sandaling iyon, ang takot na matagal nang nakatago ay muling bumangon, bumabalot sa akin ng pangamba. Ngunit bago pa man ako tuluyang magpadala sa takot, naramdaman ko ang kamay ni Emma na mahigpit na nakahawak sa akin. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang determinasyon at lakas na sabay naming haharapin ang bagong pagsubok na ito. Sa gitna ng pagkalito, naroon ang pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng lahat ng ito, kaya naming maghilom, kaya naming bumangon. Para kay Lucas gagawin namin ang lahat. At sa bawat hakbang na gagawin namin, naroon ang liwanag ng kanyang pagmamahal na magsisilbing gabay sa aming landas. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pag-asa, naroon ang isang tanong na bumabalot sa aming isipan. Ano ang hatid ng kinabukasan para sa aming anak? Sa kabila ng paghilom ng sugat, ano ang kapalaran na naghihintay sa kanya? Sa mga sandaling ito, alam kong isang cliffhanger ang aming hinaharap, isang yugto ng aming buhay na puno ng misteryo at pag-asa. Ngunit sa tulong ng pagmamahal ng aming anak, alam kong kaya naming lampasan ang anumang pagsubok. Sa bawat umagang nagdaraan, unti-unting bumabalik ang sigla sa aming tahanan. Parang dati, ang mga tawanan at kwentuhan sa hapagkainan ay muling naging bahagi ng aming pang-araw-araw na buhay. Subalit sa kabila ng mga ngiti at ligaya, may mga pagkakataong nararamdaman kong hindi pa rin lubusang naghihilom ang sugat ng nakaraan. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, napansin kong tila malalim ang iniisip ni Gabriel, ang aming anak. Nakatingin siya sa labas ng bintana sa mga ibong naglalaro sa puno. Agad ko siyang tinanong, "Gabriel, anak, may iniisip ka ba?" Napatingin siya sa akin at ngumiti, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Mama, may gusto po sana akong itanong," sabi niya na tila nagdadalawang isip. "Oo naman, anak." "Ano yon?" Sagot ko, puno ng pag-aalala kung ano ang nasa isip niya. Kung sakali pong may mga bagay na hindi natin alam tungkol sa isa't isa, paano po natin ito haharapin? Tanong niya na para bang may mas malalim na kahulugan ang kanyang mga salita. Natigilan ako. Ang tanong niyang iyon ay tila tumusok sa puso ko. Alam kong may mga bagay na hindi ko pa nasasabi sa kanya, mga bahagi ng aming nakaraan na maaaring makapagpabago ng kanyang pananaw sa amin bilang kanyang mga magulang. "Bakit mo naman naisipan yan, Gabriel?" Tanong ni Mark, ang aking asawa, na tila biglang nagising sa pag-uusap namin. "Kasi po, may mga kwento akong naririnig sa school tungkol sa mga magulang na may mga lihim. Iniisip ko lang po, paano kung tayo ay may ganun din?" Sagot ni Gabriel habang bumalik ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Napatingin kami ni Mark sa isa't isa. Alam kong pareho kaming may iniisip kung ano ang dapat naming gawin. Sa mga sandaling iyon, parang muling bumalik ang timbang na nakaraan sa aming mga balikat. "Gabriel, anak, ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang kwento. Pero tandaan mo, kahit ano pa man ang nangyari, ang pagmamahal ang nag-uugnay sa atin," sabi ni Mark na pilit na pinapakalma ang loob ng aming anak. Ngunit alam kong hindi iyon sapat. Alam kong may mga bagay na kailangan naming ipaliwanag sa kanya, kahit pa masakit o mahirap aminin. Sa mga susunod na linggo, mas naging malapit sa amin si Gabriel. Madalas siyang nagtatanong tungkol sa mga alaala namin ni Mark, paano kami nagkakilala, ano ang mga paborito naming gawin noong kabataan namin. Sa bawat tanong niya, nararamdaman kong unti-unti niyang hinahanap ang mga piraso ng aming nakaraan. Isang gabi, habang nasa sala kami at nagkukwento tungkol sa mga lumang litrato, biglang nagtanong si Gabriel, "Mama, Papa, ano po ba talaga ang nangyari noong muntik na kayong maghiwalay?" Hindi ko alam kung paano siya sumagap ng ganong impormasyon. Alam kong sa kabila ng aming pagsisikap na itago ang sakit ng nakaraan,
May mga pagkakataong hindi ito maiiwasang lumabas. Napatingin sa akin si Mark. Alam kong oras na para sabihin ang katotohanan. Gabriel, anak, hindi madali para sa amin ang mga nangyari noon. Pero dahil sa pagmamahal namin sa iyo, natutunan naming magpatawad at muling bumangon, sabi ni Mark, habang hawak ang aking kamay. Oo, anak, ang aming pagmamahalan ay nasubok. Pero sa huli, ikaw ang naging tulay para kami muling magkaisa. Dugtong ko, habang pinipilit na huwag umiyak. Tahimik si Gabriel, tila iniisip ang aming mga sinabi. Nang napansin niya ang pagkakaroon ng luha sa aking mga mata, lumapit siya at niyakap kami. Salamat mama, papa, mahal ko po kayo. Bulong niya na pumawi sa takot at pag-aalinlangan sa aming puso. Habang yakap-yakap namin siya, naisip ko kung paanong ang pag-ibig ni Gabriel ang naging daan para iwanan namin ang mga sakit ng nakaraan. Pero alam kong hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, biglang nagring ang telepono. Ang tawag na iyon ang bumago sa takbo ng aming umaga. Isang tawag mula sa isang tao na matagal nang nawala sa aming buhay. Mama, sino po ba iyon? Tanong ni Gabriel nang makita ang reaksyon ko. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Ang tao sa kabilang linya ay isang bahagi ng aming nakaraan na akala namin ay tuluyan nang naglaho. Ngunit sa kanyang pagbabalik, alam kong may bagong yugto kaming haharapin. Anak, may kailangan kaming pag-usapan ni Papa, sabi ko habang iniisip kung paano muling haharapin ang bagong pagsubok na ito. Ang liwanag sa bagong umaga ay tila may kasamang anino ng nakaraan na kailangan naming harapin ng buong tapang at pagmamahal. Minsan, sa tahimik na gabi, habang nakaupo ako sa aming sala, napansin kong tila mas maliwanag ang buwan kaysa dati. Parang may kakaibang liwanag na bumabalot sa paligid na tila nagbibigay ng pag-asa sa aming tahanan. Ngayong gabi, buo ang desisyon kong harapin ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Mga sugat na matagal nang bumabagabag sa aking isipan. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, ngunit ang pagmamahal ko sa aking pamilya ang nagbigay ng lakas sa akin. Si Ana, ang aming anak, ay ang naging tulay na nag-uugnay sa aming dalawa ni Miguel. Sa kanyang inosenteng mga mata, natutunan namin kung paano magpatawad at maghilom. Siya ang dahilan kung bakit natutunan naming muling magtiwala sa isa't isa. Sa bawat ngiti niya, nabuhay ang pag-asa sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamahal, may bahagi pa rin sa akin na takot bumalik sa nakaraan. Sa mga alitan at hindi pagkakaintindihan na muntik nang gumiba sa aming pamilya. Nang gabing iyon, nagpasya akong makipag-usap kay Miguel. Nais kong malaman kung paano niya nakikita ang aming kinabukasan. Dumiretso ako sa kusina kung saan siya abala sa pag-aayos ng hapunan. Ang aroma ng niluluto niyang adobo ay pumuno sa hangin, ngunit hindi iyon sapat upang pahupain ang kaba sa aking dibdib. Miguel, simula ko, pwede ba tayong mag-usap? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong at pag-aalala. Oo naman, ano ang gusto mong pag-usapan? Tanong niya habang pinatay ang kalan at nagpunas ng kamay sa tuwalya. Umupo kami sa mesa at sa unang pagkakataon sa ilang taon, naramdaman kong handa na akong bitawan ang lahat ng pasakit na dinadala ko. Nais kong malaman kung paano mo nakikita ang ating kinabukasan. Sabi ko, pilit na nilalabanan ang pag-aatubili sa aking puso. Nag-isip siya saglit bago sumagot. Alam mo, sa kabila ng lahat ng nangyari, lagi kong nakikita na magiging maayos tayo. Lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng ating pamilya, para kay Ana. Siya ang naging ilaw sa madilim nating daan. Tama siya. Sa kabila ng lahat, si Ana ang naging inspirasyon namin upang bumangon. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita, may naramdaman akong tila may kulang. Parang may bagay na hindi niya sinasabi. Miguel,
May hindi ka pa ba sinasabi sa akin? Nag-alangan siya, ngunit nagpatuloy. May isang bagay akong gustong sabihin sa iyo, pero natatakot akong hindi mo ito matatanggap ng maayos. Bigla akong kinabahan. Ano kaya ito? Ano yon, Miguel? Sabihin mo na. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. May nag-contact sa akin mula sa kumpanya. Nag-alok sila ng posisyon sa ibang bansa. Mas mataas na posisyon, pero nangangahulugan ito ng paglipat natin. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip mo tungkol dito. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Paglipat? Ibig bang sabihin nito ay iiwan namin ang lahat ng kilala namin? Ang ating tahanan? Ang buhay na nakasanayan na namin? Ngunit sa kabila ng pag-aalala, may bahagi sa akin na nag-isip na baka ito ang bagong simula na hinihintay namin. Miguel, alam mo ba kung gaano ito kalaking desisyon para sa ating pamilya? Tanong ko, puno ng takot at pag-aalinlangan. Tumango siya. O, alam ko, kaya nga gusto kong pag-usapan natin ito. Ayaw kong basta-basta na lang magdesisyon ng hindi ka kasali. Nag-isip ako, hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Sa kabila ng lahat, si Ana ang nasa isip ko. Paano namin siya sasabihan? Paano namin ipapaliwanag na kailangan naming umalis upang makahanap ng bagong simula? Ngunit sa kabila ng mga tanong, alam kong kailangan naming magkaisa upang matugunan ang bagong paghahamon na ito. Habang nag-uusap kami ni Miguel, naramdaman kong unti-unting naglalagay ng matibay na pundasyon ang aming pag-uusap. Sa kabila ng mga takot, natutunan ko kung paano magtiwala sa aming kakayahan bilang isang pamilya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong may isang bagay na hindi pa rin malinaw. Bigla kong narinig ang tinig ni Ana mula sa kanyang kwarto. Mama, Papa, ano ang pinag-uusapan ninyo? Napatingin kami ni Miguel sa isa't isa at sa sandaling iyon, alam kong kailangan naming sabihin sa kanya ang totoo. Lumapit kami sa kanya at habang hinahaplos ko ang kanyang buhok, naramdaman ko ang bigat ng aming desisyon. Sa kabila ng pagmamahalan, sa kabila ng sugat na unti-unting naghihilom, may bagong simula na naghihintay sa amin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi ko pa rin maiwasang magtanong. Paano kung ang paglipat na ito ang magiging sanhi ng bagong sugat sa aming pamilya? Paano namin haharapin ang bagong yugto na ito nang hindi nawawala ang pagmamahalan na bumuo sa amin? Ang buwan sa labas ay patuloy na nagliliwanag, ngunit sa likod ng liwanag nito, may mga tanong na naghihintay ng kasagutan. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na twist ng aming kwento. Ang twist na hindi lamang tungkol sa paghilom ng sugat, kundi tungkol sa pagbuo ng bagong pundasyon para sa aming pamilya. Sa kabila ng matinding unos na dinaanan namin bilang mag-asawa, hindi ko maikakaila ang kakaibang ligaya na dulot ng aming anak. Siya ang tila naging tulay sa pagitan naming ni Elena, ang aking mahal na asawa, na minsang naging estranghero sa akin sa gitna ng mga hindi pagkakaunawaan. Si Miguel, ang aming munting anghel, ay nagsilbing liwanag sa madilim na bahagi ng aming relasyon. Isang araw, habang abala ako sa pag-aayos ng aming munting hardin sa likod bahay, lumapit si Miguel sa akin at hinatak ang aking kamay. Papa, sama ka sa akin. May ipapakita ako. Ang sabi niya, puno ng kasabikan sa kanyang tinig. Nagbigay ako ng isang ngiti at sinundan siya papunta sa garahe kung saan naghihintay si Elena. Naisip namin ni Miguel na baka mas gusto mo ang sorpresa namin. Bungad ni Elena habang ipinakita ang isang lumang bisikleta na matagal nang nakatabi sa sulok ng garahe. Inayos namin ito para sa iyo. Nakaramdam ako ng init sa aking puso. Sa simpleng kilos na iyon, naramdaman ko ang pagmamahal at pag-aalaga na bumalik sa aming tahanan. Salamat Elena, salamat Miguel, hindi ninyo alam kung gaano ito kahalaga para sa akin. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang aming pag-uusap ni Elena. Unti-unti naming tinatalakay ang mga nasirang pangarap,
mga hindi natupad na plano at ang mga sugat na dulot ng maling mga desisyon. Si Miguel ang naging saksi sa aming tahimik na pag-aayos. Sa kanyang murang edad, tila alam niyang ang kanyang presensya ay mahalaga sa bawat hakbang ng aming pagbabago. Isang gabi, habang kami ni Elena ay magkatabi sa kama, tinanong ko siya, "Sa tingin mo ba, kaya pa nating ayusin ang lahat?" "Sa tingin ko, kaya natin. Basta't buo ang loob natin para sa isa't isa at para kay Miguel," sagot niya. Nagkulay rosas ang aming mga pisngi sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Sa gabing iyon, pakiramdam ko ay bumalik ang init at saya na matagal na naming hindi nadarama. Ngunit sa kabila ng mga pag-asang iyon, hindi ko maiwasang magtanong kung ano pa ang mga balakid na maaaring dumating. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami, sinabi ni Miguel, "Mama, Papa, may sorpresa rin ako sa inyo." Ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan at hindi namin matagalan ng excitement sa kanyang muka. "Ano iyon, anak?" tanong ni Elena habang pinupunasan ang kanyang bibig. "May ginawa akong drawing, family natin," tugon ni Miguel habang inaabot ang isang papel. Sa papel, nakalarawan ang isang tahanan puno ng mga kulay at sa gitna nito may tatlong figura. Ako, si Elena at si Miguel. Napansin ko ang isang bagay na kakaiba sa drawing. Sa likuran namin, may isa pang figura, tila anino, na nakatayo sa malayo. "Ano itong nasa likod, anak?" tanong ko, na may halong pagkabahala. Ngumiti si Miguel, ngunit may bahagyang pag-aalinlangan. "Siya ang guardian angel natin. Lagi siyang nandiyan para bantayan tayo." Nagkatinginan kami ni Elena, kapwa nagtataka. Sino ang figurang iyon? Bakit siya nandiyan sa drawing? May ibig bang sabihin si Miguel na hindi namin alam? Habang gabi, hindi ko maiwasang isipin ang figura sa drawing ni Miguel. Bago matulog, lumapit sa akin si Elena. "Sa tingin mo ba, may ibig sabihin iyon?" "Hindi ko alam, pero pakiramdam ko, may hindi tayo alam na nangyayari," sagot ko. Bago kami pumikit, narinig namin ang mahina ngunit malinaw na tunog ng hangin sa labas, parang bulong na dala ng isang importanteng mensahe. Sa gabing iyon, nagising ako sa tunog ng isang malumanay na katok sa pintuan ng aming silid. Bumangon ako, binuksan ang pinto, at walang tao sa labas. Bumalik ako sa kama ngunit hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, habang papunta kami sa paaralan ni Miguel, napansin kong may kakaibang bumabagabag sa akin. Sa aming paglakad, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may kasamang misteryo. Sa aming pagdating sa paaralan, nakita namin ang isang batang babae na nakaupo sa isang bench. May hawak siyang isang laruang anghel, katulad ng figura sa drawing ni Miguel. "Mama, Papa, siya ang nakita ko sa panaginip ko," bulong ni Miguel habang nakatingin sa batang babae. Sa sandaling iyon, naisip ko ang mga bagay na hindi namin nauunawaan. Ano ang koneksyon ng batang ito sa aming pamilya? Isa ba siyang bahagi ng aming nakaraan o isang susi sa aming hinaharap? Sa kabila ng mga tanong na bumabalot sa aming isipan, alam kong hindi ito ang katapusan. Bagkus, ito ang simula ng isang bagong kabanata na puno ng mga tanong, pag-asa at mga posibilidad. At sa mga bagong hakbang na ito, tiyak ko na ang pagmamahalan at pagkakaisa ng aming pamilya ang magsisilbing gabay sa bawat paglalakbay. Sa kabila ng malamlam na liwanag ng umaga, ramdam ko ang init na dulot ng pag-ibig ng pamilya. Nakahiga kami ni Marco sa kama habang si Ella, ang aming anak, ay masayang naglalaro ng mga block sa sahig. Ilang taon na rin ang nakalipas mula nang pumasok sa buhay namin si Ella, at sa bawat araw na lumilipas, lalo naming nararamdaman ang paghilom ng mga sugat ng kahapon. Noong una, akala ko'y hindi na kami magkakabalikan ni Marco. Napakahirap ng pinagdaanan namin at umabot kami sa puntong halos hindi na kami nag-uusap. Ngunit sa pagdating ni Ella, nagbago ang lahat. Siya ang naging tulay na nag-uugnay muli sa aming dalawa. Ang kanyang ngiti,
ang kanyang tawa, lahat ng ito ay nagsilbing paalala na may pag-asa pa kaming bumuo ng isang mas matatag na pamilya. Habang pinagmamasdan ko si Ella na nagtatayo ng kanyang munting kastilyo mula sa mga block, bumalik sa akin ang mga alaala ng nakaraan. Naalala ko ang mga gabi ng pag-aaway, ang mga luha at sigawan, at ang pakiramdam ng kawalang pag-asa. Ngunit sa mga sandaling ito, sa gitna ng katahimikan ng umaga, alam kong sa wakas ay naghilom na ang mga sugat. Ang bawat hakbang ni Ella ay tila ba isang paanyaya na muling lumaban at muling bumangon. Napatingin sa akin si Marco at sa mga mata niya ay nakita ko ang pag-unawa at pagmamahal. Hindi na kami mga estranghero sa isa't isa. Sa halip, kami ay dalawang taong naglalakbay sa iisang landas kasama ang aming anak na gabay. Nagsimula kaming mag-usap uli, hindi lang tungkol sa mga pang-araw-araw na gawain, kundi tungkol sa aming mga pangarap at ang kinabukasan. Natutunan naming pahalagahan ang bawat sandali, ang bawat pagkakataon na magkasama. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may mga takot pa rin. Paano kung hindi namin kayang panatilihin ang ganitong kasiyahan? Paano kung bumalik ang dating gulo? Sa bawat araw na lumilipas, pilit naming binabaliwala ang mga katanungang ito. Pilit na tinatanggap ang kasalukuyan na puno ng pag-asa. Sa isang iglap, narinig ko ang tunog ng telepono. Bago ko pa man ito masagot, naramdaman ko ang bigat ng tawag na iyon. Napatitig si Marco sa akin, halatang nararamdaman din niya ang kaba. Kinuha ko ang telepono at sinagot ang tawag. Boses ni Mama ang narinig ko sa kabilang linya, halata ang pag-aalala sa kanyang tinig. Anak, kailangan mong pumunta rito. May nangyari kay Papa, sabi ni Mama, puno ng emosyon ang kanyang boses. Napatingin ako kay Marco at sa isang saglit nagkaintindihan kami. Alam kong kailangan naming magmadali. Agad kaming nag-ayos at si Ella sa kanyang inosenteng kagalakan ay tila ba nakaramdam ng tensyon ngunit nanatiling tahimik. Habang papunta kami sa bahay ni na Mama, bumalik sa akin ang alaala ng aking kabataan. Si Papa, sa kabila ng kanyang mahigpit na ugali, ay palaging nandyan para sa akin. Siya ang nagturo sa akin ng kahalagahan ng pamilya, ang halaga ng pagmamahalan sa kabila ng mga pagsubok. Ngunit sa mga nakaraang taon, tila ba nagkaroon ng distansya sa pagitan namin, isang puwang na hindi ko alam kung paano mapupunan. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ni Mama sa pintuan. Puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit sa kabila nito, nanatiling matatag ang kanyang tindig. Sa loob siya, sabi ni Mama, tinuturo ang silid kung saan naroon si Papa. Dahan-dahan kaming pumasok, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Si Papa ay nakahiga sa kama, mahina at tila ba may sakit. Nang makita niya kami, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi, isang ngiti na puno ng pagmamahal. Salamat at nandito kayo, mahina niyang sabi. Ngunit sa mga salitang iyon ay naramdaman ko ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Ngunit bago pa man kami makapag-usap ng masinsinan, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa hangin. May mga bagay na kailangan naming pag-usapan, mga bagay na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga alaala. Ngunit sa sandaling iyon, ang mahalaga ay ang presensya ng bawat isa. Si Ella, sa kanyang inosente at masayahing kalikasan, ay lumapit kay Papa. Lolo, ayos ka lang ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Nakita ko ang pagkamangha sa mga mata ni Papa. Oo, Apo. Salamat sa pagbisita, sagot niya, at sa kanyang tinig ay naramdaman ko ang pag-asa. Ngunit sa likod ng mga ngiti at pag-uusap, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Habang nag-uusap kami, bigla kong naramdaman ang pag-ikot ng mundo. Ang sensasyon na tila ba may malaking pagbabago na paparating. At sa isang iglap, natuklasan kong may lihim na matagal nang nakatago. Isang lihim na magbabago sa lahat. Sa paglipas ng mga taon,
Akala ko ay natutunan ko ng tanggapin ang realidad ng aming sitwasyon, ngunit nagkamali ako. Ang damdamin ng hinanakit at galit ay nananatiling nakabaon sa kailaliman ng aking puso. Kahit pa pilit kong itinatago sa ngiti at sa mga paulit-ulit na pagsasabi ng ayos lang kami. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko inaasahan na ang pagmamahal ng aming anak ang siyang magiging susi upang unti-unting maghilom ang sugat ng aming nakaraan. Isang araw, habang kami ni Elena ay nakaupo sa hardin at pinagmamasdan si Miguel na masayang naglalaro sa ilalim ng araw, biglang bumalik sa akin ang alaala ng mga panahong halos hindi kami nag-uusap ni Elena. Napakahirap ng mga panahong iyon, mga panahong akala ko'y wala ng pag-asa para sa amin. Ngunit sa bawat halakhak ni Miguel, unti-unti akong nagkakaroon ng pag-asa na baka nga ay may pag-asa pa. Mama, Papa, tingnan niyo, sigaw ni Miguel habang may hawak na isang maliit na bulaklak na napitas niya mula sa aming hardin. Para sa inyo ito, aniya, sabay abot sa amin ni Elena ng bulaklak na tila simbolo ng kanyang inosenteng pagmamahal. Sa simpleng bagay na iyon, nakaramdam ako ng init sa aking puso. Napatingin ako kay Elena at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kislap ng nangiti sa kanyang mga mata na matagal ko nang hindi nasisilayan. Ang mga ngiting iyon ay tila nagsasabing may pag-asa pa na kahit gaano mang kalalim ang sugat, maaari pa rin itong maghilom. Ngunit sa kabila ng unti-unting paghilom ng aming mga sugat, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Alam kong may isang bagay, isang lihim na kailangan kong sabihin kay Elena. Isang lihim na maaring makasira sa lahat ng aming pinaghirapan upang muling buuin ang aming pamilya. Sa tuwing naiisip ko ito, tila may malamig na hangin na dumadampi sa aking balat, tila mga paalala ng mga kasalanan ng nakaraan na hindi pa nabibigyang linaw. Habang kami ni Elena ay patuloy na nag-uusap at nagkakasundo, napagtanto kong hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan. Kailangan kong aminin sa kanya ang lihim na matagal ko nang kinikimkim. Ngunit paano ko ito gagawin? Paano ko sasabihin sa kanya na ang dahilan ng aming lamat ay hindi lamang dahil sa mga hindi pagkakaintindihan, kundi dahil sa aking sariling pagkakamali? Sa gabing iyon, habang natutulog si Miguel at tahimik na ang paligid, nagpasya akong kausapin si Elena. Elena, simula ko habang dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang mga kamay. May kailangan akong aminin sa iyo, isang bagay na matagal ko nang itinatago. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiwas. Ano iyon, mahal? Tanong niya, nang may halong kaba at pag-aalala. Huminga ako ng malalim, umaasam na sa mga salitang bibitawan ko ay hindi niya ako tuluyang iiwan. Elena, noong mga panahong hindi tayo nagkakaintindihan, may isang tao na pumasok sa buhay ko. Isang pagkakamali na hindi ko na mababawi. Tahimik, sobrang tahimik na parang naririnig ko ang pintig ng aking puso habang inaantay ang kanyang magiging tugon. Tila bumagal ang oras at naramdaman ko ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay sa akin. Alam ko na, sagot niya na ikinagulat ko. Matagal ko nang alam at sa kabila ng lahat ng sakit, pinili kong magpatawad para kay Miguel, para sa atin. Sa kanyang mga salita, tila bumuhos ang ulan ng kaginhawahan sa akin. Hindi ko inaasahan ang kanyang sagot. Ang akala ko'y magiging mitsa ito ng tuluyang pagkasira ng aming pamilya. Ngunit sa halip, ito ang naging dahilan ng aming muling pagbangon. Ngunit sa kabila ng aming pagkakasundo, hindi ko maiwasang isipin ang huling sinabi ni Elena. Para kay Miguel, para sa atin. Paano kung may iba pang dahilan? Paano kung may lihim din siyang itinatago? Sa mga gabing dumaan, hindi ko maiwasang mag-isip. Ang bawat galaw niya, ang bawat sulyap ay tila may nais ipahiwatig. Hindi ko alam kung ito ba'y epekto lamang ng aking konsensiya o may katotohanan sa aking mga hinala.
At isang araw, habang tahimik akong nagbabasa sa sala, may natanggap akong mensahe sa aking telepono. Isang mensahe na nagpatindig ng balahibo ko at nagpagulo sa aking isipan. Alam mo na ba ang totoo? Ang mensahe ay mula sa isang hindi kilalang numero. Nang mga oras na iyon, bumalik ang lahat ng kaba at pag-aalala. Ano ang ibig sabihin ng mensahe? Ano ang totoo?